Unang-una po, gusto po magpasalamat po nung dumaan po yung Holy Week po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa privilege na makapagsalita ulit dito po sa chapel. Matagal na din po akong hindi po nakapag-preach po. Siguro po mga 5 taon na din po ako hindi po nakapag-preach. Doon po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At isa rin pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa kagalingan niya po na ibinigay niya po sa akin dahil po nung Monday po hanggang Wednesday po is nagkaroon po ako ng trangkaso. So sabi ko, Lord, paano to? Ako yung preacher sa Sunday. So, yun, nanalangin ako sa Panginoon at yun po, nakareceive po ako ng kagalingan sa Kanya. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon ngayon dahil sa isang privilege din po na ngayon po ay inassign po ako para po mag-preach po ngayong araw. At nais ko rin po palang i-congratulation po ang ating kapatid na si Brother Chris dahil siya po ay nagkamit ng magna cum laude sa kanilang pinag-eskwelahan. At maraming salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. So, ang title po ng ating topic for this morning is Jochebed, the mother of Moses. Question, medyo familiar po ba sa atin si Jochebed? Siguro po, onti lang po yung pagkakakilanlan po natin dito sa babaeng ito. At nais ko po ngayong batiin ng Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay po naririto. At ganoon na rin po sa nanonood po sa online. Punta po tayo in Numbers chapter 26 verse 59. Numbers 26 verse 59. The name of Amram's wife was Jochebed, a descendant of Levi, who was born to the Levites in Egypt. To Amram she bore Aaron, Moses, and their sister Miriam. Sabi daw po doon, ang wife daw po ni Amram ay si Jochebed. At descendant po siya ni Levi. Si Levi po is third son po siya ni Jocheb, who was born to the Levites in Egypt. Ibig sabihin po, si Jochebed po she was a Levite from the tribe of Judah. From the tribe of Levi. They have 3 children. Sabi po doon, si Moses, Aaron, at ang kanyang sister na si Miriam. At ang kwento po natin ay matatagpuan po natin in Exodus chapter 1 and chapter 2 po. And 400 years later po, ang Israelites po ay na-slave po sila sa Egypt. Nasa crisis po ang Israel po that time at they treat Israel ruthlessly. At when the slave grew great in number po, nung napapansin po ng Pharaoh na lumalawak po ang populasyon at ang lakas ng mga Israel, Pharaoh sent out a proclamation for the midwives to kill every baby boy born to the Hebrew women. Ang command po ng Pharaoh po doon ay ipapatay po lahat ng mga male Hebrew babies. In Exodus chapter 1 verse 15 to 16, the king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose name were Shipra and Puah, when you help the Hebrew women in childbirth and observe them on the delivery stool, if it's a boy, kill him. But if it's a girl, let her live. The midwives, however, feared God and did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. Verse 18, then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, why have you done this? Why have you let the boys live? So, ibig pong sabihin ay nagkaroon po ng law na ipapatay po yung mga male Hebrew babies po. At sabi po doon, meron daw pong 2 midwives. Ang midwives po, ang ibig po sabihin po ng midwives ay sila po yung nag-a-assist po doon po sa mga nanay po na mga anak. At sabi nga po daw doon, ay meron daw pong 2 midwives na ang name is Shipra and Puah, na hindi daw po nila pinapatay yung mga sanggol na lalaki dahil po yun sa takot nila sa Diyos. At nung
Nalaman po ito ng hari na sabi, bakit binubuhay itong itong mga baby boy na ito? Di ba dapat pinapatay ito? At punta po tayo in verse 19 to 21. 19 po. The widows answered the Pharaoh. Verse 20 na po. Ayun pala. The midwives answered Pharaoh, Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous. And they give birth before the midwives arrived. Verse 20, so God was kind to the midwives, and the people increased and became even more numerous. And because of midwives feared God, He gave them families of their own. Yun po. So sabi po, ang sagot po ng mga midwives po dun sa King Pharaoh ay, bago po kami dumating, ay nanganak na po yung mga nanay po na mga anak. At ibig po sabihin mo, sobrang bilis po nila manganak. At ang sabi po ng midwives po doon, ang ginamit po nila doon ay vigorous. Mamaya po, babalikan po natin kung ano po ibig sabihin po ng vigorous. And in verse 22 po, And because the midwives feared God, and He gave them families of their own. Then Pharaoh gave this order to all his people, every boy that is born you must throw into the Nile, but let every girl live. So, sabi daw, lahat daw po ng isisilang po, every new baby born, ay itatapon doon po sa Nile, sa River of Nile po. River and Nile. But let every girl live, sabi daw po ng King Pharaoh. And in book of Exodus chapter 2 po, dito po papasok ang ating bida na si Jochebed. At sa panahon pong ito, dito po siya ipinanganak. Now, I will give you 4 things po, 4 characteristics that we can learn from Jochebed. At tignan po natin kung kaano po kabuti itong babaeng ito at kung ano pong meron po sa babaeng ito. So, ang first point po natin ay Jochebed was a courageous mother. Punta po tayo Exodus chapter 2 verse 1. Onwards po tayo. Now a man of the house of the Levi married a Levite woman. So si Jochebed po ito. In verse 2, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with the tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. In verse 4, his sister stood at a distance to see what would happen to him. So, sa panahon po nila, sobrang nakakatakot po. At ayon po sa mga midwives po, ang mga Hebrew women po ay iba daw po sa mga Egyptians women. At ang ginamit nga po nilang word po doon is vigorous. Yung kanina po, yung sa verse 19 po. Sabihin nyo nga po, vigorous. In the Bible context po, vigorous means strong, healthy, energetic, and enthusiastic action or effort. And from the Hebrew word naman po is kayi, which means living or alive, lively, having the vigor of life, full of energy, or sa madaling salita po ay active. So, sabi po doon, mas active daw po ang mga Hebrew women. And it means po, they are active making happens po. So, kaya po nilang gawing posible po yung mga sitwasyon po nila sa buhay. So, ibig sabihin po, matatapang to, aktibo at masisipag tong mga Hebrew women. At ang katapat po dito ni Jochebed ay isa pong King Pharaoh, pero dinisregard niya po ito. Sabi nga po in verse 2, she hid him for 3 months. Diba? Imagine kung ilalagay lang po natin yung ating sarili po kay Jochebed, diba? Napakahirap po doon sa panahon po nila. Napakahirap po magtago po ng anak. Very stressful and emotional stress po ang kanilang pong mararanasan. Sige po, kayo po, paano mo itatago ang iyong anak, lalo isa pa siyang sanggol? Diba? Ang hirap po.
paano kapag umiyak yon? Magagawa po ba natin itong kontrolin? Hindi. Dahil ang gawain lamang po ng baby ay iiyak at matutulog. Diba? Paano mo to kokontrolin ng 3 buwan? Diba? Kung sa atin nga po, todo effort nga po tayo sa ating mga sarili, diba? Kung paano nga po natin iingatan natin mga sarili, or sa mga magulang naman po, ay kung paano po natin mapapanatiliing ligtas sa kapahamakan ng ating mga anak. Diba? For example po, yung mga bagay po na nagkakos po ng sakit, minsan, di ba, na-encounter po sa mga magulang natin na, anak, magdala ka ng payo nga, maulan, baka sipunin ka, baka ubuhin ka, or maybe sa mga pagkain naman po, anak, tigilan mo yung mga pagkain mo ng mga junk food or mga oily foods, di ba? Kasi hindi siya safe, hindi siya healthy sa inyong mga katawan, di ba? At what more pa kaya dun sa nakakanasan po ni Jochebed sa panahon po nila na ihahagis at kukunin yung kanyang anak at papatayin po. And in verse 3 po, when Jochebed could hide Moses no longer, nung hindi po maitatago po si Moses po that time, dito po sa verses ito, mapapansin po natin kung paano po kumilos ang Diyos sa sitwasyon po ni Jochebed. Hindi po sinabi ng Bible o nabanggit po sa Bible na kung ang Diyos ba ay nangausap through vision or dreams kay Jochebed, or nagpadala siya ng mga anghel para kausapin si Jochebed kung ano yung dapat niyang gawin. Pero po, nilagay po ng Diyos sa puso po ni Jochebed kung ano po yung dapat niyang gawin. Punta po tayong verse 3. Exodus chapter 2, verse 3. She got papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. She placed the child in it and put it among the reed. So dito po, makikita po natin, she was taking risks. Diba? Isang pagkakamali niya lang po is pwede pong humantong ito sa kamatayan dahil sa hindi siya sa pagsunod sa Pharaoh. At andun po siya sa season ng buhay niya to have courage, diba? To take care of her child from danger. So ayun po yung naisip pong gawin po ni Jochebed po. And in other translation po, sabi po in other translation po ng verse 3 po, and she took an ark of bulrushes. Kung alamin po natin kung ano po ba ang ark of bulrushes, meron po akong sample pong picture. Yan po. Yan po ang ark of bulrushes. Diba? Kung titignan po natin, para po siyang arko po ni Noah. At ang material daw pong ginamit po dyan ay isa pong aquatic plant na tinatawag na papyrus plant. At ang papyrus plant po ay ginagamit po during time of ancient Egyptian po sa paggawa nila ng papel, ng mga ropes, ng sail, or yung mat po, yung banig po sa panahon po natin ngayon, or yung mga basket po. Ganun po yung purpose po ng papyrus plant. And sabi niya po doon, kumuha nga po siya ng papyrus basket or na ark of bulrushes, and she coated it with tar and pitch. Ang tar and pitch po, ganito na naman po itsura po ng tar and pitch. Yan po. Para po siyang, sa panahon natin, parang ano siya uling. Alam niyo po ba yung uling? At yung next slide po, meron po yung isa pa. Ay, yan po pala yung yung papyrus plant po. Yan po. And next po. Isa pa po. Wala na. Yun po. Yung isa pong slide po doon is para po siyang liquid. Ganyan po rin siya, pero tunaw lang po. At yung ginagamit daw po yan for waterproofing po at sa ceiling po. Kung meron po kayo na-encounter, di ba, minsan po dyan po sa daan. Kapag meron pong daan na sinesementohan, di ba, tapos lalagyan po ng yung kulay itim na mainit, yun po yun. Or tinatawag na espalto. Yun po. And sabi po doon, nilagyan niya daw po ito
ng tar and pitch. So makikita po natin po dito yung intelligence po ni Jochebed, yung pagiging matalino niya. And after po no, she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. In verse, yan po yung yung liquid. And in verse 4 naman po, Exodus chapter 2 verse 4, sabi dito, his sister stood at a distance to see. Si Miriam po ito, yung ate po ni Moses. His sister stood at a distance to see what would happen to him. So, sa atin po ba, na-experience din po ba natin ito sa ating mga magulang? Minsan po, kapag aalis po tayo, tatanawin at titignan po tayo ng ating mga magulang kung safe ba tayo, kung nakasakay na po ba tayo, or kung nakauwi na po tayo. Isa ko pong example po dito, si mama po. Si mama po kasi, taga-Putatan po siya. Ako po, taga-Tunasan po ako. So, minsan po, pumupunta po sa kanila weekly para po mga musta, para po makipag-usap, makipag-kumain, parang ganun po. So, after ko po doon sa Putatan, uuwi na po ako papuntang Tunasan. So, yung itsura po kasi po doon po sa lugar namin, isa po siyang compound na mayroon pong looban. So kapag nandun ka po sa loob, kitang-kita niyo po yung labas ng kalsada. So si mama po, lagi ko po siya napapansin na lagi po siya nakadungaw doon every time na uuwi po ko. At nung habang naghihintay po ako ng tricycle na masasakyan pa uwi po papuntang Tunasan, ay minsan magugulat na lamang po ako, lalabas siya, pupunta siya doon. Sabi ko, oh ma, ba't yan dito ka? Sabi, oh anak, wala ka pa bang nasasakyan? Sabi ko, wala pa eh. So yon, and nung hihintayin niya po muna ako bago makasakay. So doon po, makikita po natin kung gaano po nag-aalala, kung gaano po tayo kinikare ng ating magulang. And sa verses po natin, makikita po natin dito that Jochebed courageously follow God's plan. At ganoon na rin sa ating mga buhay, we need to seek God first. And then courageously do the next thing He puts in your heart to do. So importante po na unahin at i-prioritize po natin ng Diyos sa mga buhay po natin. Dahil siya po ang magbibigay sa atin ng talino at ng kasagutan po para po sa mga katanungan at problema po natin sa buhay. At bago po tayo gumawa ng aksyon. In Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. And in Philippians chapter 2, verse 13 po, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Dito po, naalala ko lang po yung preaching po ni Pastor Rachel po last week po about wisdom and understanding. Sabi niya po doon that we are the light of the world. So dapat po ay nasa atin po yung Holy Spirit na magbibigay sa atin ng wisdom and understanding so that makakapamuhay po tayo at makakagawa po tayo ng mga bagay para po sa ating Panginoon. And God will give us courage din po to follow His will. Amen? Amen. So number 1 po natin is Jochebed was a courageous mother. And sa ating second point naman po is, Jochebed was an ordinary woman who prayed and obeyed. Question, naniniwala po ba tayo that God used ordinary people to accomplish His extraordinary plan? Yes po, di ba? Naniniwala po tayo. Dahil dati po ay ordinaryong tao lamang po tayo na tinawag ng Diyos at ngayon po ay kumikilos na dun sa kanyang planuhin. And si Jochebed po was an ordinary woman who prayed and obeyed. After niya pong irap po ang kanyang anak dun po sa basket, and she sent him down the river, napakahirap po sa kalooban niya, di ba, na i-let go po ang kanyang anak. Siguro ito po yung pinaka-hardest things na magagawa mo bilang isang nanay po,
ay iwan yung ating mga anak. At kung susubukan po nating i-relate po to Jochebed's feeling of loss, ano pong feeling ng mawalan? Kayo po, kung tatanungin po kayo, alam pong feeling po ng mawalan? Di ba ang hirap po, masakit pong mawalan. Di ba, sobrang bigat po nito siguro sa ating mga sarili. Di ba, mapapaisip tayo, hanggang sa ma-depress tayo or hanggang sa mabaliw na tayo, di ba? Pero, hinakap pa rin po ni Jochebed yung kanyang greatest fear. At ito po yung magandang ginawa niya. She didn't panic. Hindi po nagpanic po si Jochebed. And the Bible doesn't mention it. Pero makikita po natin, her action can be interpreted as expression of prayer through her trust in God's protection and guidance. So I believe po she prayed. She must have prayed desperately for God's protection and guidance para po sa kanyang anak. Kaya minsan, kailangan po rin po natin sa ating mga buhay na lumapit po muna tayo sa ating Panginoon para po manalangin at sumunod. Ito po, isa pong kwento about sa divorced woman po. Divorced woman po ito. Tapos, meron po silang isang anak. At yung anak po nila ay napunta po dun sa ama. At alam po ng nanay na itong asawa niya ito ay exposed daw po ito sa mga ungodliness, sa mga ungodly influence. O sa madaling salita po, mga bad influence po sa panahon po natin ngayon. At sobrang galit daw po yung nanay dun sa tatay. Kasi nga po, hindi niya po tanggap na yung anak niya nandun sa ama. Pero na-realize po ng nanay na ang tangi niya pong maaaring gawing tulong para po sa kanyang anak ay manalangin. So sa panahon po natin ngayon, ay marami po mga bagay, lugar o tao ang malakas po maka-impluwensya. So kaya need po nating lumapit sa ating Panginoon para humingi po tayo ng guidance at ng protection. Kaya manalangin po tayo. At isa pong verses po ang maaari po nating gamitin sa ating pananalangin po. At siguro po yung iba po is familiar na po dito sa verses po, ang Psalm 91 po. Di ba po? Siguro yung iba po dito ay alam na po natin ito, kabisado na po natin ang buong Psalm 91. Madalas po ay ginagawa mo natin siyang declaration every Wednesday po sa ating prayer meeting. Di ba? So, ngayon po, bakit hindi po natin subukang i-declare yung Psalm 91? Inaanyayahan ko po kayo ngayon na i-declare po natin ngayon ang Psalm 91. At kapag once po na dinedeclare po natin, magkaroon po tayo ng buong puso, buong lakas, di ba? Magkaroon po tayo ng full of energy, katulad po ni Jochebed, vigorous. So, sige po, declare po natin ang Psalm 91. 1, 2, 3, and. Disaster will come, you will intend, for he will command his angels concerning to you. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him, I will protect him, and he will come from me. He will call upon me, and I will answer him. I will be with him and God. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So, ngayon po ay
itong verses na po ay palagi po natin itong alalahanin po sa ating mga buhay. O lalo po sa panahon po natin ngayon, sa mga tao na humahakap po sa mga ungodly influence po, ay alalahanin po natin itong verses na ito na maaari po nating gamitin upang magkaroon po tayo ng safety and well-being sa ating mga buhay. Amen? So, amen po. At alam niyo po, ito po, share ko na lang din po, habang inaaral ko po ito po yung topic ko po, habang inaaral ko, sobra po akong na-touch. Kasi po, naihalin tulad ko po yung buhay ko po doon po sa anak ni Jochebed. Na alam ko pong merong mga taong lumuhod na nanalangin po sa akin in times po na nalulunod at tinatangay po ako ng mundong ito na ikinawala ko po sa Panginoon. But praise God po, ako po ay binalik po ng Panginoon at ngayon po ay naglilingkod at nagpapagamit sa Kanya. So may mga tao po sa buhay po natin na niluluhod at idinadalangin po tayo ng walang sawa at pilit inalalapit sa Diyos para tayo ay mapagpala. Amen? Amen. So number 2 po natin, Jochebed was ordinary woman who prayed and obeyed. Number 3 naman po natin, medyo mabilis po ba tayo? Ganito po pala feeling, no? Parang nakakatuyo ng lalamunan. So verse 3 po natin, Jochebed made the most her time. Baliktad po ata. Number 3 po natin, Jochebed trusted God. Yan po. So habang pinapanood po ni Jochebed po yung kanyang anak, inaanod papaloyo dun sa kanyang protection po. Diba? Napakahirap po nito sa kanya. Diba? Gumawa po siya ng isang decision na hindi niya po alam kung ano po yung kahihitnan ng kanyang anak. Diba? Kung iisipin po ba natin, safe ba talagang ilagay ang bata sa ilog? Diba hindi po? Maaaring may mga hayop pong lumapit doon, di ba? At agad sakmalin nito or lumakas po yung lakas po ng alon hanggang sa lumubog po yung basket, di ba po? But yet, she sent the baby away from her protection and into the care of her God. At pinapakita lamang po dito sa atin ni Jochebed na kung paano po magtiwala. Especially po sa mga parents po. Di ba? Parenting is not easy. To be a mother is not very easy. Di ba? Kayo po, di ba? Madali lang po ba maging isang parent? Di ba? Hindi. Yung iba pong mamis po dito, nagtanong po ako, sabi nga po nila, hindi daw po madali maging isang parent. At sabi nga po ng midwives po, dun sa nagbigay po ng hint sa atin kung sino daw po si Jochebed, sabi po, they are vigorous. So ibig sabihin, active women, actively moving. And with the active move of God, that is the word, vigorous daw po. Kaya importante po sa panahon po natin ngayon, na alam po natin kung paano po natin papalakihin at aalagaan ang ating mga anak. Dahil mas madali pong mag-alaga po ng baby kaysa sa mga teenager, di ba po? Dahil iba po ang baby sa teenager. At iba po yung way ng pagpapalaki po nila, how to take care of her children po, di ba? Based on age and level of their thinking. At si Jochebed po ay isa po siyang different na nanay. So ganun rin po sa atin, especially po sa mga nanay, is maging different po tayo. Different po tayo, di ba, the way na i-treat ang ating mga anak or the way tayo na i-train ang ating mga anak. Punta po tayo in Proverbs chapter 22, verse 6. Direct your children unto the right path, and when they're older, they will not leave it. At paano naman po kung hindi ka naman po nanay? Di ba? Siyempre, ganun din sa atin, sa bawat isa po nakikita na hindi po nanay o hindi po magulang, ay dapat din po, ay magkaroon po tayo ng
treat and train po sa ating mga sarili at pati na rin dun sa mga taong nakakasalamuha po natin. Diba? Sabi nga po nila, ang nanay daw po ay ilaw ng tahanan. So, ganoon na rin po sa atin, sa bawat isa po naririto, ay magsilbing haligi at ilaw po tayo ng Diyos para sa mundong ito. Amen? At para po ito sa bawat isa po, di ba? Hindi mo po need maging mayaman or sobrang galing mo para sa pamilya mo. Basta i-comply mo lang yung plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng inyong pamilya. Kasi po marami pong mga tao po sa panahon po natin ngayon na ang gaganda at ang dami po ng mga plano nila, pero hindi po iyon yung plano ng Diyos sa kanila. Di ba? May mga, di ba, ang gaganda po ng mga plano po nila sa buhay para sa kanilang mga future sa mundong ito, pero hindi nila pinapaganda yung future nila sa Panginoon. O meron din po mga tao na pinapaganda po nila yung kanilang buhay para po sa mahal nila sa buhay, pero wala naman po sila sa piling ng Diyos. So sabi po ni Lord, you let go and you let God. Katulad po ni Jochebed po, ay isinurrender niya at nilet go niya po si Moses kahit napakahirap po nito sa kanya. Pero ito po ay ginawa niya para po sa kabutihan at para po sa kanyang anak. Hindi ko po sinasabi na nagiging pabigat po si Moses, pero isa po yung best way na ginawa niya para po sa kanyang anak na si Moses. So question po, kailan mo ile-let go ang Moses sa buhay mo? Siguro meron pong Moses sa buhay po natin, tao man po ito, bagay, or mga pangyayari po sa buhay mo, di ba, na ayaw mong alisin, na pilit gumigiba sa kinabukasan mo. Or hinuhubog ka nito para sa pangkasalukuyan. Pero sabi po ng Lord ay, let go of your Moses. So let go and let God. Amen? At alam po ni Jochebed po dito na hindi po ito season of keeping Moses with these arms, pero season of letting go. So surrender to God and trust Him. So matuto po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, magtiwala ka. At kung si Jochebed po ay patuloy niya pong itinago at hindi niya po isinurrender ang kanyang anak, marahil hindi niya po mararanasan yung magandang plano ng Diyos sa buhay niya at sa buhay ng kanyang anak. Dahil alam niyo po ba kung ano po ba yung nangyari after niya pong manalangin, after niyang sumunod, after niyang manampalataya at magtiwala sa Diyos? Nakatanggap po siya ng pagpapala. Punta po tayo in Exodus chapter 2, verse 5 to 9. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her slave girl to get it. She opened it and saw the baby. He was crying, and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Sabi ng princess, verse 8 po, yes, go, she answered. And the girl went and got the baby's mother. Verse 9 po, Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me, and I will pay you. So the woman took the baby and nursed him. So, di ba, dito po ay, ito po yung gantimpala po na nareceive po ni Jochebed. After niya pong tinago, after niya pong inilet go ang kanyang anak, at ito po yung nagdala po sa kanya sa pagpapala. Diba? Pinakawalan po ni Jochebed po si Moses at ibinalik rin po ito sa kanya. At
Ganun na rin po sa ating mga buhay kapag kapag pinakawalan po natin ang ating mga Moses sa ating mga buhay, ay ibabalik pa rin po ito sa atin ng Panginoon. Dahil may mga blessing po at magaganda sa buhay po natin na maaari rin po nating i-let go para po sa kaparaanan ng Diyos sa buhay po natin. Example ko na lamang po dito. Tanong po, sino po yung mga labuli po dito? Wala po bang labuli dito? Nung nag-aaral po sila, ganun po, di ba, na labuli. Ako po, para po sa kalaman po ng lahat, dito po ako nag-high school. Simula first year hanggang fourth year po. At nabully po ako that time. Alam niyo po, siguro na-experience ko po lahat. Yung ipahiya ka sa madla, yung pagtawanan ka, pagtripan ka, di ba? Yung laitin ka, at saktan ka. At dumating din po sa point na nag-walk out po ako sa klase at bumaba po ako at umiyak. Diyan po yun. Dati po kasi, diyan po sa tech, upuan po yan dati. So dito po yung room po namin dati, nung siguro third year po ako noon. So, hindi ko po kinaya. Parang umiyak ako, bumaba ako. Tapos doon po, nagkaroon po ako ng mga question sa mga sarili ko. Sabi ko, bakit ako? Ba't ganon? Diba? Kailan ko makakanasan na maging masaya? Paano ko makakanasan yung may magmamahal sa'yo, yung bibigyan ka na attention, yung iintindihin ka, diba? Yung papakinggan ka. Ganun po yung na-experience ko po. Hanggang sa nawalan po ako ng confident at bumaba po yung tingin ko sa aking sarili. Pero alam niyo po kung ano po yung nangyari po. Meron pong isang tao po na nagsabi sa akin, sabi niya, Kiel, subukan mo lang, attend ka church. Yun po yung sinabi niya sa akin, sabi niya, Kiel, attend ka, try mo lang, church ka. After po noon, nag-church po ako, nagtuloy-tuloy po ako, hanggang sa na-encounter ko po yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po, ang galing nga po eh. Noong that time po, nung nakakilala po ako sa Panginoon, ang uso pong kantang po noon ay Christ is enough. At kanina po, doon ko lang po na-confirm, ang galing po ni Lord kung paano siya kumilos sa buhay ko. Kasi kanina po, di ba, niline na po yung Christ is enough. And yung isa po yung sa mga paborito ko pong awitin po sa Panginoon. Doon po ako nagsimula na-encounter ko po ang ating Panginoon. Doon po ako nag-decide na isurrender yung buhay ko, sumunod sa Kanya. Kasi po dati po, every Wednesday po, meron pong tinatawag na CL, service. Dito rin po yung ginaganap po. So yun po, matun po ako doon, na-encounter ko ang Panginoon, pinatugtog yun, yung kantang yun, at doon ko po binigay yung buhay ko sa Diyos. At doon po ako nag-decide na susunod ako sa iyo, Jesus. Alam niyo po ba, after po kung ano nangyari, sabihin niyo po sa akin, ano? Alam niyo po ba kung ano nangyari? Ay, nabago po yung buhay ko. Gumaan po yung pakiramdam ko. Nawala po yung mga tao po na nambubuli po sa akin that time. Ako na po yung nambubuli ngayon. Ay, hindi, joke lang po. Yun po. Nawala po yung mga tao po nambubuli sa akin that time. Gumaan yung loob ko. Diba? Doon po ako naka-receive ng mga pagmahal, ng atensyon, yung na mayroong taong iintindi sa'yo, may mga taong kakausap sa'yo, mag-spend ng oras sa'yo, at papakinggan ka. Kaya, doon po ako naka-receive po
ng magandang, doon ko po na-experience na magsimula yung bagong buhay ko po. Dahil po doon. At kung hindi po dahil po yun sa kaparaanan ng Diyos, or hindi po ako sumunod at nag-yes doon sa taong nag-aya sa akin na magsimba dito, ay marahil po ay hanggang ngayon ay binubuli pa rin po ako ng mundo. But praise God, ako po ay binago ng Diyos. Yun po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Diyos. So, recap lamang po tayo. Ang number 1 po natin is Jochebed was a courageous mother. And number 2 po, Jochebed was an ordinary woman who prayed and obeyed. And number 3 po, Jochebed trusted God. And number 4, last po, Jochebed made the most her time. Dito po, habang inaaral ko po itong verses na to, nalabasa ko itong point na to, sabi ko, nadama ko po yung kagalakan ng isang nanay na kung paano niya po makakasama ang kanyang anak. Punta po tayo in Exodus chapter 2, verse 9 to 10. Yan po. Verse 9, Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. Diba? So, makikita po natin dito, nagkaroon po ng privilege si Jochebed to grow her son during molding period and formative stage po, as nurturing him during his infancy and childhood. At hindi po ito pinagkait po ng prinsesa sa tunay na nanay na para mag-alaga, bantayan at palakihin ang kanyang anak. She will be secure under the care and the authority of the princess. It means po, hindi po maipapatay po si Moses. At may blessing pa po siyang natanggap. Sabi nga po doon, I will pay you. Diba? Hindi lamang po tuturo, hindi lang po babantayan, alagaan, sinursuit, kundi babayaran pa daw siya. Whether monetary or security. Pero kahit nga po security na lang, okay na yun eh. Di ba po? Dahil panalo na po si Jochebed doon na makasama niya po ulit ang kanyang anak na si Moses. And as the mother po, hindi po hinayaan po ni Jochebed na habang lumalaki ang kanyang anak ay magiging kagaya po siya ng mga Egyptians. O matutunan po yung mga belief at mga katuruan po nito. Dahil si Jochebed po ay fully aware po siya dun po sa mga Egyptians, false god. At alam niyo po ba na ang Jochebed's name in Hebrew means Jehovah glorified. Or Yahweh is glory. So, ibig po sabihin, malaki po yung impact po ni Jochebed po dun sa kanyang anak na si Moses. Diba? Na habang po tinuturuan po ni Jochebed si Moses, ay maaari po itong maging pundasyon na nais gamitin ng Lord para buuin po yung pananampalataya po ni Moses. And when Moses grew older, nung lumaki po si Moses, he chose to suffer with his people rather than enjoy the pleasures of sin in Egypt's palace. Punta tayo in Hebrew chapter 11, verse 24 to 25. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Verse 25, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasure of sin for a short time. So, nais pong ibigay po na katuruan po sa atin dito po ni Jochebed para po sa bawat isa po, ay huwag po nating sayangin ang bawat panahon at oras po natin na habang bata po tayo, lumalaki at tumatanda po tayo, ay napapanatiliin po nating matibay yung ating pundasyon pa rin sa Diyos. At namumuhay pa rin po tayo ng tama at maayos. At para naman din po para sa mga parents po at sa mga meron pong anak, ay hindi po natin kailangan pang hintayin silang lumaki bago pa natin sila turuan at maimpluwensyahan. Mas better po na
maliit pa lamang po sila, ay natuturuan na po natin sila ng tama. O nai-impluwensyahan na po natin sila ng tamang aral. At mas dapat po nai-impluwensyahan po natin sila, di ba, kung paano rin po magmahal, kung paano sumunod, paano magtiwala, or magkakaroon po ng faith, o maging isang follower din po ni Jesus Christ. Na hindi lamang po natin sila natuturuan kung paano po mamuhay po sa mundong ito, kundi natuturuan din po natin sila kung paano po sila maglingkod at magpagamit sa Diyos. Si Moses po, bago po siya maging isang deliverer po ng isang nation, first was delivered by her mother, Jochebed, from the hands of the evil king, or from the hands of Satan. In verse 10 po, sabi po doon, when the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. So makikita po natin, di ba, pinangalanan pa yung bata na siyang magiging purpose ng bata. Moses, a drawing out of the water, sabi po doon. Diba? So after po no, ano po nangyari? Si Moses po, nag-start po siya ng kanyang ministry at the age of 80. Nung tinawag po siya ni Lord do sa burning bush. And nag-spend po siya ng 40 years po sa Egypt and another 40 years din po as shepherd in Midian. At after po no, bumalik po siya sa Egypt para ilikas po yung mga tao mula sa tubig at dalhin sa promised land na ibinigay sa kanila ng Diyos. Si Moses po ay kilala po siya as a greatest prophet po. In Christian theology po, sabi po dito, Moses is often considered a type or foreshadowing of Jesus Christ. Sa madaling salita po, ang ministry po ni Jesus Christ ay sa New Testament ay ipapattern po sa ministry ni Moses. Dahil si Moses po ay isa po siyang type of Christ sa Old Testament. Pero, hindi po hihigit si Moses po sa ating Panginoong Jesus. Sabi nga po in Hebrew chapter 3, verse 1 to 3, therefore, holy brothers who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest whom we confess. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Verse 3, Jesus had been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of the house has greater honor than the house itself. So, pero po, sa lahat po ng propeta, si Moses po ay isa po siyang dakila. Yung ginawa niya pong milagro po sa Egypt, wala pong makakagawa po nun. At walang makakapantay. So last question po. Who's the mother of this greatest prophet who ever lived on this planet? Ang sagot po natin ay si Jochebed, the mother of Moses. So ang galing po ng nanay. Isang nanay po na sumunod sa plano ng Diyos para sa kanyang anak. Diba? Sinecure siya for 3 months, nilet go, diba? Nanay na matapang, nanay na matalino, at nanay na panatilihing buhay at ligtas ang kanyang anak. Isang nanay po na nag-produce ng pinaka-influential na tao sa buong mundo. O isang Jochebed na nag-produce ng tao na sobrang minahal ng Diyos at sobrang natutunang mahalin ng Diyos. Kaya kapag ang nanay po ay sumusunod sa plano ng Diyos at hindi sa kanyang sarili, matatawid niya ang kanyang anak sa panganib tungo sa magandang plano ng Diyos. At ganoon na rin po sa bawat isa po naririto po, ay magkaroon din po tayo ng courage na sundin at gawin po yung mga kagustuhan po ng ating Panginoon. O yung mga bagay po na ipinagkatiwala niya po sa atin. Diba? Kung ikaw po ay nakakaranas po ng mga sobrang lungkot,
Diba, sobrang bigat at hindi mo na naiintindihan kung ano ba yung nangyayari sa buhay mo, ay alalahanin lamang po natin kung sino si Lord sa buhay po natin. At alalahanin po natin na mayroong purpose na lahat po nito, bakit po nangyayari ito sa buhay po natin. At may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya patuloy lamang po tayong sumunod, manalangin at magtiwala sa Kanya. At maging matalino po sa pamumuhay sa mundong ito. At dahil nga po, Happy Mother's Day po, ay batiin po natin ang ating mga nanay at magpasalamat din po tayo sa kanila, sa kanilang mga ginawa. Diba? Mga nanay na nagdala po sa atin ng 9 months, diba? Mga nanay na dinala tayo sa sinapupunan hanggang sa iliwal tayo, mga nanay na nag-aruga, mga nagsipag, mga nanay nagpuyat, nag-alaga, at pinatitiling tayong malusog at mabuti. So mga nanay nating hindi perpekto pero patuloy nagiging matuwid at mabuti pa rin sa atin. So ngayon po, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Tayo po'y manalangin. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong word, Lord, na ibinigay niyo po sa amin for this morning na maging isang Jochebed po kami sa aming mga buhay po, Panginoon, Lord God. Na tulungan niyo po kaming maging masunurin, tulungan niyo po kaming manalangin, tulungan niyo po kaming magkaroon po ng pananampalataya at patuloy, Lord, na maging matutunan po naming magtiwala sa inyo, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa inyong word. And naway po, Lord, na mai-apply po namin ito sa aming mga buhay po, sa aming mga pamilya, at sa mga tao po nakakasalamuha po namin every single day po. And maraming salamat po sa inyo, Panginoon, sa bawat nanay, Lord, na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Mga nanay po, Lord God, na nagiging kasama po namin sa aming buhay, na patuloy niyo pong pagpalain po. Patuloy mo silang patatagin, patuloy niyo po silang maging malusog, O God, sa pang-araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And we worship you, we praise you, we glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.